away, Panginoon, laban sa buhay ng mga tao na narito ngayon. Pinapawalang bisa sa pangalan mo, O God. In the mighty name of Jesus Christ. And today, I speak your wisdom, your knowledge, understanding, O God. Piyapan sa bawat isa, Panginoon, na lubos mong maintindihan, na lubos mong maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mangusap. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magturo sa bawat isa. Na anuman pong nais na may parating sa kanila, Panginoon, ito po ay lubos nilang maiintindihan. Ito po ay lubos nilang mauunawaan, O God. At ito po, Panginoon, ay kanilang panghahawakan. At ito po, Panginoon, ay kanilang isa sa buhay sa araw-araw, Panginoon, upang mapagtagumpayan lahat ng mga gawa ng Diablo laban sa kanilang buhay, O God, laban sa kanilang pamilya, laban sa kanilang mga pinansyal, O God, laban sa mga trabaho, Panginoon. Salamat po, O God. And I speak your precious blood to cover this congregation, O God, to cover each one of us. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang malayang kumilos, your Holy Spirit ang malayang kumilos sa lugar po na ito. Maraming salamat po. And I speak your love, your joy, and your peace, your fruit of the Holy Spirit, O God, at siyang manatili sa bawat isa. Napatuloy mo namin maramdaman yung pag-ibig mo, Panginoon, yung kagalakan, yung kapayapaan, Panginoon. Maraming salamat po. Continue to lift up our hands, family, and let's worship the King of Kings and the Lord of Lords.
Hallelujah. Thank you, Jesus. So, pwede po ba natin i-occupy po yung mga upuan po dito sa harapan? Yung lahat po na nasa likuran, pwede po pakiupuan po natin yung upuan po sa harap. Sige po, move-forward po tayo. Para po, mamaya yung mga kabataan po natin, bababa na sila po yung maupo sa likuran. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, move forward po tayo, family. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, magandang umaga po sa ating lahat. Blessed for me. Pakisama mo sa katabi mo na family. Magandang umaga. Magandang umaga. Hallelujah. So, once again, hallelujah. A blessed morning, everyone. And a blessed morning sa ating po mga viewers na nakaantabay po ngayon sa ating pong live streaming. And so maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta dito po sa ating ministry. And salamat po dahil sa patuloy kayong nakakonekta dito po sa ating propeta. Sigurado po na lahat ng pagpapala, lahat ng pag-iingat, proteksyon ng Panginoon talagang matatanggap at matatanggap po natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, pagsabi sa katabi natin, pakitapit-tapit yung katabi natin sa mga family. Be ready. Be ready To receive. to receive. What is yours is yours. What is yours is yours. Dapat, hindi ka papayag Hindi ka papayag. na uuwi ka Nauuwi ka. na empty-handed. Empty-handed. Kaya family, Family, kung ano man, Kung ang marinig mo ngayon, narinig mo ngayon sa umaga na to, sa umaga na to, dapat dapat panghawakan natin. paghawakan Pagkatiwalaan natin. pagkatiwalaan natin. At dapat At dapat isabuhay talaga isabuhay natin. talaga natin. I-apply talaga natin. Ay talaga natin. Ha? Pag sinabing love your enemy, love your enemy. Mahirap po ba yan? Mahirap po ba na mahalin po natin yung kaaway natin? Hindi. Yes. Pero para sa mga tao na hindi nakakonekta sa presensya ng Panginoon, kumbaga, kilala nila ang Lord pero hindi sila sumusunod sa kautosan ng Lord. Mahirap po para sa kanila. Amen po ba? Amen. Amen. Pero tayo na mananampalataya ang nagtitiwala sa nag-iisang Diyos na buhay. Sigurado at walang imposible na hindi sa atin mahirap mahalin yung mga tao na nagkasala sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Nandiyan talaga, meron talagang mga ginagamit ng kaaway para tayo mag-distract, para tayo mag-react sa panahon ng mga problema. Pero dahil tayo ay nagsiserve sa Panginoon, dapat hindi tayo magpapa-apekto. Amen, family. Sunod lang tayo sa agos ng buhay. Huwag natin masyadong problemahin yung mga nasa tabi-tabi. Yan. Yan yung declaration natin na i-apply talaga sa araw-araw, i-apply talaga sa buhay. Yan talaga yung gagawin. Amen. Kaya kahit makita mo yung kapitbahay mo doon na nagmarite sa'yo, pansinin mo pa rin. Huwag kang iiwas. Huwag mong iiwasan. Pansinin mo, blessed morning. Diba? Kung hindi mo tayo pansinin, at least, yung puso natin malinis. Diba? Namansin tayo sa kanila. Yan. Hallelujah. So, are you ready na ba? Amen. Ng panibago at grabe, hindi malilimutan na salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Dapat palagi tayong excited na nandito tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Diba? Kung ano yung excited natin na pag-attend sa mga gawain sa labas, dapat special natin tong araw na to. Amen. Yan talaga yung pinaka-importante. Diba? Amen. Yes, malaya na nga tayo sa 6 na araw. Gawin mo lahat ang gusto mong gawin. Pero dapat may limitasyon. Diba? Pero yung isang araw na ibinigay ng Panginoon para sa Kanya, dapat pahalagahan natin. Amen. Dapat pasalamatan natin. Kaya, alam ko na ang bawat isa is may kanya-kanyang testimony. Alam ko, bawat isa is merong dapat ipagpasalamat sa Lord. Amen. Diba? Yes, hindi man tayo ganun makastand dito sa harapan, pero we pray na darating at darating yung panahon na makakatayo ka dito. Ipagmamalaki mo kung gaano kabuti ang Lord sa iyo. Amen. Darating at darating yan. Diba? Kung hindi
Mahirap po ba magpasalamat? Hindi. Hindi, madali lang magpasalamat. Ano yung mahirap? Mahirap na mag-stand sa unahan, lalo na marami nakatingin. Diba? Pero, naiintindihan naman po namin po yun. And we pray and we decree and declare na darating yung araw na bawat isa tatayo sa unahan para papurihan, para pasalamatan ang nag-iisa at buhay ng Diyos. Amen. We declare, we pray. Kaya pag dumating yung time na yan, ipagsigawan mo kung gaano kabinago ng Panginoon. Kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, at sa lahat ng mga tao na nakakonect sa iyo. Huwag po natin ipagdamot sa Lord yung pasasalamat. Diba? Kung sa tao nga, the moment may nagbigay sa atin, tapos hindi ka makarinig ng thank you, ano maramdaman natin? Diba? Wala naman po, nagbigay na nga ako, hindi wala nagpasalamat. Diba? Minsan, mas malaking bagay yung pasasalamat. Diba? Kaya sasalian ka. Yung thank you pa lang sapat na. Diba? Kaya ang Panginoon yan din sa lahat ng ginawa ng Lord sa buhay natin, sa buhay ng pamilya natin, napakalaking bagay po yan para ipagpasalamat. Diba? Huwag tayo papayag na mahihiya tayo. Huwag tayo papayag na yung kaaway, huwag ka tatayo sa unahan kasi nakakahiya. Tingnan mo, nakatingin lahat sa'yo. Ay, huwag kang papayag sa mga bulong-bulong na yan. Hindi yan galing sa Diyos. Huwag tayong papayag kasi the moment na sinunod mo yan, hindi nga ako tatayo kasi nakakahiya naman tumayo sa harapan ay. Ibig sabihin yan, nagpatalo ka sa gawa ng kaaway. Hindi tayo papayag na matatalo tayo. Diba? At sinasabi nga ni Prophet, bakit maulaw? Bakit ka mahihiya na magpasalamat sa Panginoon? Ang kaaway nga, hindi nga nahiya. Nasirain yung buhay mo. Nasirain yung buhay ng pamilya mo. Diba? Nakunin yung mga bagay-bagay na dapat sa'yo. Diba? Hindi nga sila nahiya. Nagpaalam pa siya sa'yo. Okay lang ba? Kunin ko muna itong lakas mo. Okay lang ba? Bigyan mo na kita ng karamdaman ngayon. Jesus name. Nagpaalam ba? Diba? Basta-basta na lang kinuha. Walang paalam, walang sabi-sabi. Hindi nahihiya. Ganyan ang kaaway. Kaya dapat hindi tayo papayag na yung pagpasalamat sa Panginoon is magiging parang sa atin ba? Pressure. Yes. Hindi tayo papayag. Diba? Kasi the moment na mayroong tinatrabaho ang Panginoon sa mga buhay natin, yan yung time na dapat pastayuan natin. Yan yung time na dapat ipagsigawan ko kung gaano kabuti ang Lord sa buhay natin. Kaya susunod, sigurado ako, and I declare, sunod-sunod ang testimony. Hallelujah. Jesus. Yes, sunod-sunod yan. Bata, matanda, as long may ginagawa, tinatrabaho ang Diyos sa'yo, dapat mong ipagpasalamat yan. Huwag natin ipagkait sa Lord yung pasasalamat na yan. Imposible naman from Monday to Saturday, walang ginawang maganda ang Lord sa'yo. Diba? Kung wala, sana hindi ka nakasama ngayon. Diba? Pero dahil nandito ka, malakas ka, nakakapakinig ka pa, nakakakita ka pa, nakapunta ka pa dito, ibig sabihin galing lahat yan sa Panginoon. Diba? Hindi yan galing sa sarili nating kalakasan. Diba? O yan pa lang ay, thank you Lord, nakarating po kami dito sa gawa ng Panginoon. Salamat po na uuwi din kami na sigurado na 60 na buumapong na pagpapala, biyaya, protection ang magmumula sa iyo. Diba? Yan, dapat ipag-thank you na yan. Pag-isip pa lang eh. Thank you Lord. Diba? Na hindi tayo pinapabayaan. Kaya susunod. Hallelujah. Si Lord na yung mamungusap sa atin na dapat natin ipagpasalamat sa Kanya. Amen, family. Amen. Kaya nakikapit yung family natin. Ang family. Sa susunod. Dapat. Magpapasalamat ka na. Huwag mong ipagkakait. Sa ating Panginoon. Yung pasasalamat na yan. Huwag kang matatakot. Huwag kang mahihiya. Na ipagsigawan ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Dapat magalak ka na nandito ka pa. Kaya dapat tayuan mo yan. Dapat ipagsigawan mo yan. Kalakasan mo ngayon.
ngayon, yung mga kinakain mo sa araw-araw, yung mga pinakain mo sa araw-araw, kasama mo pa yung pamilya mo sa araw-araw, yung kasama mo pa yung pamilya mo sa araw-araw, ipagpasalamat mo yan. ipagpasalamat mo yan. Huwag kang papayag na Huwag kang papayag na dadayain ka ng kaaway, ha? dadayain ka ng away, ha? Ha? Yan. Sinabi nyo yan, panindigan natin. The moment na sinabi natin yan, meron yung power. May power Amen. yan. Dapat yung power na yan, magmamanifest yan sa bawat isa. Amen, family. Amen. Hallelujah. So, babalik tayo sa umpisa. Hallelujah. Once again, a blessed morning. And allow me to again to acknowledge lahat ng presensya ng bawat isa na nandito ngayon sa ating gawain. Hallelujah. Start from family. Family natin sa Tres Martires. Hallelujah. Pakpakan po natin ang buhay at isa ng ating Diyos. Hallelujah. And syempre po ang ating family from Pasinayan Northeast. Hallelujah. Pakpakan po natin ang ating buhay. And syempre po ang ating family from Phase 1 Ciudad Nuevo. Hallelujah. Glory to the name of Jesus Christ. At syempre po ang mga buhay ng mga kabataan na nandito sa gawain ng Panginoon at alam naman natin na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya the moment na nandito yan sa gawain ng Panginoon, mangyayari yan. Diba? Pero yung mga kabataan na ngayon na kung saan-saan diba? Minsan magsabi natin talaga ba pag ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Pero minsan yung mga kabataan pa yung ginagamit ng kaaway. Diba? Yung gulo-gulo buhay, gulo-gulo yung pamilya. Diba? Minsan mga kabataan mismo nakakasakit, nakakagawa ng mga hindi magaganda. Kaya nga, lagi sinasabi na ang mga kabataan talaga, dalhin talaga sa gawain ng Panginoon. Iparamdam talaga yung presensya ng Panginoon. Iparamdam talaga yung pag-ibig ng Panginoon. Diba? Lalo na yung mga bata na yan, nangangailangan niya ng pagmamahal. Minsan, mayroong pagmamahal na hindi makita sa tahanan. Kasi minsan, hiwalay-hiwalay, minsan gulo-gulo, hindi pagkakaintindihan. Diba? Pero the moment na hindi sa gawain ng Panginoon, magiging malinaw yung mga isipan at puso nila. Mararamdaman nila yung presensya. Mararamdaman nila yung ginagawa ng Lord sa buhay nila kahit mga bata pa sila. Ha? Kaya we are so blessed talaga sa mga buhay ng mga young people. Diba? Kahit naman po kami, makayang panahon po kami. Mga pastor yan. Kaya walang pinipiling edad. Walang pinipili kahit anong trabaho mo, anong rango mo, anong estado mo sa buhay, walang pinipili ang Lord. Lahat pantay-pantay. Lahat pwede mag-serve sa Panginoon. Kaya hindi pa muli ang lahat para isurrender mo yung buhay mo sa Panginoon. Para magpagalit ka sa Panginoon. Ha? Hindi pa muli ang lahat. Hallelujah. Kaya masaling palakpakan natin ang buhay. Hallelujah. Yung mga kabataan natin doon sa taas na ngayon is nasa kanilang Sunday school. Hallelujah. Thank you, Jesus. And syempre po, ang ating mga ministers, Minister John, Minister Julie, and Minister Jay, palakpakan po natin ang ating mga Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang ating mga leader. Hallelujah. Yan, mga kuya-kuya natin dito. Na sa panahon ng mga may kailangan na tayo, may mga katanungan na tayo, maaasahan natin sila, pwede mapagtanungan. Diba? Yan, si Family Jamil, Family Airo, yan, yung mga iba pa natin mga kabataan dito. Palakpakan po natin ang ating buhay na Christian. Hallelujah. Thank you, Jesus. At syempre po, sa buhay ng ating mga pastors, sa buhay ng mga servant of God, Pastor Leo Dagungan and Pastor Vicky Cuevas. Palakpakan po natin. Hallelujah. Meron pa, in the last days, meron pang mga ginagamit na servant of God ng ating Panginoon para yung mga tao na nawawala sa naka-disalign sa gawain ng Panginoon, naka-disalign sa prinsipyo ng Panginoon. Gumagamit pa rin siya ng mga servant of God para abutin yung mga tao na nawawala sa presensya ng Panginoon. Diba? Yung hayop nga, hinahanap. O yung hayop nga, kailangan pauwiin sa kanilang tahanan para pa tayo ng mga anak ng Diyos. Diba? Kaya yan, we are so blessed na merong mga ginagamit ang ating buhay na Diyos ngayon sa huling araw. Diba? Hallelujah. Once again, palakpakan po natin ang mga pastors. Hallelujah. Sa lahat ng mga nagpapalabas sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Kaya yan, kung merong sa atin pwede ba kami mag-house visit dyan? Pwede ba kami sa inyo, mag-fellowship, mag-Bible study? Welcome talaga natin. Kasi malaking tulong talaga yan sa atin. Diba?
Kasi sa araw-araw, meron talaga, si Satan naman, hindi naman niya natutulog. Hindi naman niya papetiks-petiks lang na kapag sinipag nagagawa ng hindi maganda, doon lang siya gagawa. Hindi naman. Masipag yan. Doble-doble pa yung gawa niya. Kaya tayo, mga servant of God, doble-doble din talaga. Diba? Sabi nga ni Mami na redeem our time because the days are evil. Diba? Araw-araw, meron mga kasamaan na ginagawa ang mga diablo. Kaya hindi tayo papayag na matatalo tayo nila. Kaya welcome natin yung mga servant of God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. At syempre po, especially ang ating spiritual parents, spiritual father and mother in the Lord, Dr. Prophet Chomari Chaos and Dr. Prophetess Gretchen Chaos. Kung we are so blessed na mayroong mga pastors, ministers, leaders, evangelists, bishop, and reverend, mas ito sigurado, mas blessed talaga tayo na mayroong propeta na ginagamit sa huling araw na ito. Di ba? We are so blessed kasi wala kami ngayon, mga pastor. Wala yung mga servant of God yan kung wala din yung prophets natin. Di ba? Wala yung propeta natin. Wala din tayo ngayon. Baka hindi tayo nagkita-kita ngayon. Di ba? Baka ngayon hindi namin kayo kilala. Baka hindi nyo rin kami kilala. Pero dahil grabe yung pag-ibig ng ating propeta sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga taong naliligaw, yan. Talaga siya, nagpagamit talaga siya ng maigi sa ating buhay na Diyos. At yan, kung ano man yung natutunan niya, tinuturo din sa mga servant of God. Amen? Kaya once again, palakpakan natin ang buhay spiritual parents in the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, yan. Are you ready? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Are you ready na ba, family? Amen. Yan. Lagi sinasabi, be ready talaga. Yes, hindi lang dito sa gawain ng Panginoon tayo dapat laging maghanda. Kailangan kahit nasa bahay tayo, dapat lagi tayong ready. Ha? Hindi pwedeng lagi tayong ready na sa mga pag-react sa mga bagay-bagay na walang kabuluhan. Dapat mas ready tayong lagi na makapakinig or magbasa talaga ng salita ng Panginoon. Kahit nasa tahanan lang tayo. Diba? Kasi yan, isa yan sa nagbibigay kalakasan sa atin. Diba? Kung nasa anong sitwasyon ka, the moment na makapakinig or makabasa ka ng Word of God, ay sigurado kalakasan talaga. Diba? Kaya talaga, focus talaga tayo family. Amen po ba? Amen. So, pakisabi sa katabi natin ng family. Amen. May dala ka bang notebook? May dala ka bang ballpen? May dala ka bang Bible? Ayan. Yan. Hindi nakalimutan namin din mag-announce niya na yan. Pero nabanggit natin ni Pastor na mahalaga talaga na mayroong ballpen at notebook at Bible. Diba? Lalo na po ngayon na hindi po talaga kami magamit yung TV, hindi kami makapaglabas ng verse. Pero we pray and we decree and declare na ngayong darating na sa atin, magagawa po namin ng paraan sa tulong po ng Panginoon. Amen. Na ipapalabas din yung salita ng Panginoon para naman talagang makikita natin na galing talaga sa Panginoon at hindi lang galing sa mga servant of God, diba? Na the moment na makita natin yung verse dyan, yan, panghahawakan talaga natin, i-record talaga natin. Amen. Ha? Amen. Yan, ganyan kahalaga. Dala din po tayo ng Bible kasi marami naman tayong Bible sa bahay. Sino po may Bible sa bahay? Wala po? Sino po wala? Pero sino may cellphone? Sino may cellphone? Taas ang kamay. May cellphone. Sino po may Bible app sa cellphone? Ayan. Kung tayo, binigyan ng Panginoon ng cellphone para makapag-scroll dyan, gamitin din natin yung cellphone natin para makapag-install ng salita ng Panginoon. Diba? Ngayon na, special na dahil i-touch mo na lang yung screen, lalabas mo yung Word of God. Diba? Kaysa noon talagang, sapato. Isusulat mo pa yung may tayo, may ballpen at papel na. Diba? Salita na ng Panginoon. Diba? Kaya yan, talaga natin. Sipatan talaga natin. Amen, family? Amen. Amen. So, palakpakan po natin
Hallelujah. Thank you, Jesus. So, may tanong lang ako. Sino dito yung sigurado na at secure na meron siyang magandang paroroonan? Sino? Sino dito yung hindi pa sigurado ano kayong bukas? Ano kayong nangyayari bukas? Diba? Yung mga ganyan, lalo na yung mga papakinggan natin sa balita na hindi na talaga maganda yung nangyayari dito sa mundo. Diba? Opo. Nakakaawa yun talaga. Kasi may dalawang anak pa siya eh. Kaya ako doon, nung nakabaglaan ko yun, talagang focus siya talaga sa Panginoon. Kaya ang sinasabi ni Prophet na nasa huling araw na talaga tayo, kaya nakikita na natin yung mga nakasulat talaga sa Biblia. Yung nung Diba? sa kanya, bata pa. Ano niya, parang estudyante niya. Ang kaaway po kasi walang pinipiling edad eh. Diba? Kung ang Diyos wala din pinipiling edad, na the moment mag-serve ka sa Kanya, ang kaaway wala din pinipiling edad eh. Diba? Hindi naman yung pipili ito, medyo matanda na to, parang okay na to. Hindi naman. Wala talaga siyang pinipili, walang edad, walang age doesn't matter. Yan. Wala siyang pinipili. Yan. Kaya tayo na mga nagsiserve sa Panginoon, and truly na nagtitiwala sa nag-iisa at buhay na Diyos, we pray and we decree and declare na sigurado na tayo kung saan talaga tayo, kung saan yung patutunguhan natin. Diba? Sino dito yung mga nag-aano pa, na nang problema pa? Ano kayang pagkagising ko, ano na naman kayang mangyayari? Sino yung ganun? Yung lagi may katanungan. Gabi pa lang, pero problema na yung kinabukasan. Sino yun? May makakaya pa kaya bukas? Ano kayang mangyayari bukas? Buhay pa kaya ako bukas? Magkasama pa kaya kami bukas? Sino yung ganyan? Sino yung matanong? Diba? Imposible naman na wala nakapagtanong yan. Kahit naman gawin mo, nakapagtanong din kami yan. Ano kayang mangyayari bukas? Lalo na kung nakakapanood mo lang ng balita, ay sigurado. Diba? Kaya nga sinasabi ni Prophet, huwag talagang hanggat maaari, huwag talagang manood ng mga balita. Huwag talagang makinig ng mga balita sa radyo. Kasi saan po nagsisimula ang takot ng tao? Diba? The moment na makapakinig yan, the moment na makapanood yan, ay, diyan na. Sabi sa ganito, ngayong date, ano yun? September 21, may rally. Diba? May anong nararamdaman mo ngayon? Diba? Nag-alpa na, ano kayo mangyayari bukas? Lalo na kung 20. Ano ba? 20. 20 na bukas. Ano kayo mangyayari bukas? Buhay pa kaya ako? Magkakasama pa kaya kami ng pamilya ko? Diba? Kaya, ano talaga ang advice talaga ni Prophet, huwag talagang manood, makinig ng mga balita. Amen. Kasi kaya nagsisimula na magkaroon ng open doors ng kaaway para atakihin tayo. Diba? The moment na may takot ka na, the moment na may pangamba ka na eh. Sigurado, susundan-sundan na tanan yan. Hindi na rin ang tatantanan. Diba? Kaya may salita ng Panginoon, mahalaga yan. Pag pinanghawakan natin at pag nagtiwala tayo sa salita ng Lord. Diba? Kasi kahit anong marinig mo dyan, anong makita mo dyan, eh, walang reaction. Ay, si Lord na yung bahala dyan. Hindi ko na trabaho to. Si Lord na yan. Diba? Ganyan ang reaction natin. Diba? Pero wala kang salita ng Panginoon, ay, wala na. Nag-alsabaluta na, nataranta na, ano na. Diba? Hindi naman masama na mag-ready. Hindi naman masama na maghanda. Sinabi na, dapat araw-araw, lagi tayong handa. Diba? Lagi talaga. Kasi hindi natin masasabi. Diba? Pero kung ikaw, sigurado at siguradong nagtitiwala ka sa Lord, ng Panginoon, hindi ka papabayaan. Pag-iupanin natin, ay sure ball. Diba? Kung ikaw mismo may tiwala ka, eh, sigurado, hindi ka na problema sa bukas. No? Hindi ka na problema. Amen, family? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kasi the moment na magtiwala tayo sa Panginoon, di ba? Kahit ano pang daanan natin, na bagyo, ulan, o ano man niya, mga gawa ng kaaway, hindi tayo papatilan dyan. Di ba? Kasi hindi naman tayo, the moment na magtiwala ka sa Panginoon, andyan talaga siya. Hindi na naman yan iiwanan. Diba? Pero kung yung trust mo sa Panginoon, medyo baliko-baliko pa. Naniniwala ko ngayon, magtitiwala ko ngayon, pero bukas,
nakarinig lang or nakaano lang, magre-react na. Yung baga, pasilbi-silbi yung pagtitiwala sa Panginoon. Yan, hindi siya magandang ano. Amen, family. Amen. So sabi dito, serving the Lord gives us this assurance. May assurance pala tayo the moment na mag-serve at magtiwala tayo sa ating buhay na Diyos. Diba? Amen. May assurance tayo na ang bukas hindi na tayo mag-aalala. Kung may darating mong mga bayarin, hindi na tayo mag-aalala. Diba? Kung may sakit o karamdaman, hindi na tayo mag-aalala. Diba? Bakit ba lumalala ang mga sakit? Kasi, bakit lumalala ang mga sakit? Diba? Kumbaga, taranta na, hindi na alam mong gagawin. Ibig sa yung sakit mo, isa lang, Jesus name, madagdagan ng tuloy. Diba? In Jesus name. Diba? Kasi wala wala doon sa focus yung kumbaga hindi pinanghawakan yung salita ng Panginoon. Diba? Yung sabi dito, the moment na mag-serve tayo sa Lord, the moment na magtiwala tayo sa Lord, sigurado na, blessed na tayo. Yung assurance natin na ang Panginoon hindi tayo papabayaan, sigurado na. Diba? Amen. Sigurado na. Kaya anong dapat natin gawin? Lalo na tayo nagsiserve sa Panginoon. Ano ang dapat natin gawin? Magtiwala. Magtiwala lang. Huwag tayong mataranta. Huwag tayong mag-react. Diba? Okay lang naman sana kung mag-react ka, magandang reaction. Pero kung bad reaction, hindi maganda. Diba? Kung mag-react ka, ito, okay lang to. Si Lord na yung bahala dito. Ito, saglit lang to. Diba? Kaya nga tayo tinuturuan lagi na yung prayer talaga mahalaga, yung pag-declare talaga, yung pag-rebuke talaga mahalaga. Diba? Kasi kung hindi man kasama yung mga servant of God, ikaw mismo sa bahay mo, gawin mo yan. Kung may mga pakiramdam ka, hindi maganda, mga kirot-kirot dyan, ay the moment na i-rebuke mo yan, sigurado. Mawawala yan the moment as long may trust ka sa Lord. Amen. Ito Lord, the moment na i-touch ko to, tungtungit ko na makirot-kirot ngayon, Jesus name, the moment na i-touch ko to, at nagtitiwala ako sa'yo, sigurado mawawala to. Amen. Proven and tested naman po talaga. Yan. The moment na magtiwala tayo sa Panginoon, diba? Kasi ano ba sinabi ng Panginoon? Hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot, kundi espiritu ng kapangyarihan para tapakan lahat ng gawa ng diablo. Diba? O, yun yung panghawakan natin, yun yung pagtiwalaan natin. Ha? Na the moment na merong mga papansin dyan ng mga problema or pagsubok man, hindi tayo magre-react. Ha? Hindi tayo magre-react ng hindi maganda. Ha? Okay lang mag-react as though maganda. Amen, family? Amen. Kaya ngayon wala nang pag-ano na sasabihin, yung kinabukasan, anong nangyayari bukas, anong sitwasyon bukas, or lalo na ngayon na magulo na yung mundo natin, ano talaga? Tiwala lang. Continue serving God talaga. Yan lang yung magiging weapons natin. Diba? Amen. Kasi kahit anong paghahanda mo dyan, ng lahat ng kailangan mo physically, kung yung spiritual mo naman hindi ready, wala din sa yan. Paano na pag dumating na yung time, sabi niyo, mark of the beast, diba? Yung tataka na, yung mga kung ano yung gagawin nila dyan. Paano yan kung hindi, ano yung spiritual natin? Darating daw yung time na hindi na magagamit yung pera. Paano kung walang hindi ganun kalakas yung pananampalataya mo sa Panginoon? Paano kung hindi ganun kalakas yung trust mo sa Panginoon? Ano mangyayari? Lalo na kung may mga bata tayo, diba? Ano mangyayari? Na kapag wala kang tatak, hindi ka na makakabili, paano tayo kakain? Diba? Maswerte kung meron kang tanim sa bahay mo, kung wala. Diba? Anong gagawin natin? Diba? Yan talaga. Kaya nga ngayon, hindi na paganda ng paganda yung nangyayari sa mundo. Diba? Papangit na ng papangit. Diba? Amen, family? Amen. Yan. Kaya, tiwala lang tayo sa Panginoon. Pagpatuloy lang natin sa Panginoon. Pagpuri, yan nga yung pasasalamat, mahalaga talaga yan. Dapat hindi yan talaga mawawala sa atin. Diba? Kasi kahit anong pagsubok pa ang pagdaanan natin, ano pang problema ang dumating sa atin, the moment na marunong kang magpasalamat dyan, ay magiging twist niyan, blessing, biyaya, protection, kalakasan. Yan naman yun. The moment na may ma-overcome yung mga pagsubok na yan,
yun man yung ano nun, yung kabaliktaran nun, yun yung magiging kapalit nun. Diba? Yun. Saan tayo mag-ano? Doon sa may bayad o sa walang bayad? Yung kagalingan natin, the moment na itiwala natin sa Panginoon yan, sigurado ka. Diba? Sigurado ka, sure full pa, gagaling pa. Diba? Pero kung iaasa natin yan sa mga tao lang, yung Panginoon naman din ang Diyos, din naman ang may gawa din sa kanila. Diba? Ano lang? Kaya sabi, trust the one. Diba? Hindi naman ibig sabihin na wala tayo magtiwala sa kapwa natin, hindi naman gano'n. But sa nag-iisa at buhay na Diyos, diyan talaga nangingibabaw at dapat number 1 talaga yung tiwala natin. Diba? Kasi kahit buhay pa tayo ngayon, kung wala kang tiwala sa ginagawa ng Lord sa buhay mo, mahirap yan. Amen, family? Amen. Yan. It secures our future. Diba? The moment na nagtitiwala ka sa Panginoon, the moment na nagsiserve ka sa Panginoon ng buong puso, buong isipan, buong kaluluwa, secure na yung future natin. Diba? Sa mga nag-aaral, diba? At maraming testimony na yung mga nag-aaral na the moment nagsiserve sa Panginoon, nandiyan talaga yung, yung struggle na paano ka, minsan sa isang linggo siguro mapasok, isa o 2 araw ka lang makapasok. Diba? Pero hindi sila lang ang problema. Paano to kung bagsak ako? Paano to hindi ako nakapag-exam? Hindi sila lang ang problema kasi nagtitiwala sila sa Lord. Di ba? Nagtitiwala sila. The moment na nagsiserve sila, nagtitiwala sila. Na kahit hindi ako nakapasok, kahit hindi ako naka-attend ng exam, sigurado to, pasado to. Madami pong testimony dito. Na sigurado yung future natin. As long magtiwala lang tayo sa Panginoon. Marami po. Yes, nakapasa, nakagraduate. Di ba? Basta lang, tiwala lang, panghawakan lang natin. Yan lang talaga. Ha? Amen, family? Amen. Kung, ang sinasabi naman kung hindi naman ibig sabihin na nagsiserve tayo sa Panginoon is wala nang parang free na tayo or malaya na tayo sa mga problema. Di ba? Amen. Hindi naman gano'n Wala namang ini-special sa pagdating sa mga pagsubok, pagdating sa mga problema. Wala namang ini-special. Lahat naman ng tao nakakaranas niyan. Diba? Wala naman sigurong exempted. Wala naman sigurong tao ngayon na hindi nakaranas ng problema. Amen. Diba? Lahat tayo nakaranas niyan. Diba? Diyan talaga. Diba? Kaya nga sinasabi, the moment na mag-serve tayo sa Panginoon, hindi ibig sabihin nun na malaya na tayo, na parang free na tayo sa mga trials. Hindi yan ang ibig sabihin na. Hindi ba sabihin na, serve na lang ako sa Panginoon kasi dito sigurado wala ng problema to. Sigurado, sigurado na okay na to. Hindi na akong problema sa mga Yes, the moment na magtitiwala ka sa Panginoon, yan yung magiging prinsipyo natin. Ng Panginoon kaya mag-provide. Diba? Pero yan mga pagsubok, problema na yan, part lang yan ang test ng Panginoon sa atin. Diba? Kasi kung maganda yung buhay natin, tingin mo, magtitiwala ka ba sa Panginoon? Tingin mo, isusurrender mo ba yung buhay mo sa Panginoon? Madali na lang sabihin sa kanila, Lord, I trust you. Diba? Kasi maganda yung buhay, ito galing ko kay Lord. Ito talaga, yung kalakasan ko galing kay Lord. Yes, galing kay Lord. Ito yung kayamanan ko galing kay Lord. Yes, lahat naman pinaprovide ng Panginoon. Diba? Pero kung ganyan kaganda ang buhay ng lahat ng tao, tingin nyo may lalapit at lalapit pa ba sa Panginoon? Wala. Diba? Pero sa panahon ng mga pagsubok, problema, persecution, trials, brokenness, lahat ng mga pagsubok dito sa daigdig, diba? Yan, ginagamit yan ng Panginoon or parang inaalaw ng Panginoon na maranasan ng tao para mas lalong kakapi tayo. Diba? Hindi para lalong lalayo. Na Lord, bakit mo ko pinabayaran? Na Lord, bakit ko nararanasan to? Diba? Yung mga tanong, questionado lagi ang Panginoon. Bakit ako nasa ganitong sitwasyon? Diba? Pero the moment na tinatayuan natin yung salita ng Panginoon, sigurado, wala tayong katalungan sa isip natin. Diba? At kapag natin sarili natin. Yan. Diba? Kaya, talaga? Hindi,
Ibig sabihin na kung ano man yung nararanasan natin ngayon, kung nasa anumang sitwasyon tayo ngayon is mananatili na lang tayo dyan. Yan lagi namin pinapaalala, yan yung lagi namin sinasabi para mapalakas yung loob ng bawat isa. Na kung nasa anumang sitwasyon ka ngayon, ipagpasalamat mo yan. Hindi mo dapat yan katakutan. Hindi mo dapat yan gawing dahilan para lalayo ka sa presensya ng Panginoon. Ay, hindi na ako mahal ng Panginoon. Ay, hindi na ako, hindi na, kumbaga nakalimutan na ako ng Panginoon. Diba? Hindi po yan ganyan. Kasi the moment na bibigyan tayo ng test ng Panginoon, gusto ng Lord, diyan ka mas lalong lalakas. Diyan ka lalong magtitiwala sa Kanya. Diba? Story ni Job, basahin mo po yan. Story ni Job, maganda po yan. And siya, kahit ano nang pinagdaanan niya ng problema, pagsubok, lahat, kahirapan, sakit, karamdaman, pero patuloy pa rin siya nagtitiwala sa Panginoon. Patuloy pa rin siya nagsiserve sa Panginoon. Ganyan po dapat yung maging prinsipyo natin. Na kahit ang sitwasyon natin ngayon, magtitiwala at magtitiwala ka pa rin. Hindi ka magpapa-apekto. Amen. Diba, family? Amen. Family. So sabi dito, in the book of Hebrews, chapter 13, verse 5, I will never leave you, nor forsake you. Hindi pala tayo tutulungan ng Panginoon. Diba? So, ibig sabihin, kahit inalaw ng Panginoon yung mga pagsubok na yan, nananatili pa rin siyang nandiyan sa atin. Ang gusto ng Panginoon, magtiwala ka, kumapit ka sa Kanya, sa kabila ng mga nangyayari ngayon. Diba? Amen, family? Amen. Yun ang gusto ng Panginoon. Na kahit ano pang nararanasan mo ngayon, kakapit at kakapit ka pa rin sa Kanya. Diba? Hindi yan yung magiging dahilan mo para mawalan ka ng gana. Kasi may mga tao na gano'n eh, na parang ganito yung buhay namin, mahirap na lang talaga kami, mamamatay kami, kaya nga na kami mahirap, mamamatay kami mahirap. Parang wala nang ano ba, pag-asa sa buhay, yung mga ganyang mga prinsipyo. Diba? Kasi may mga ganyan tao. Pero ang gusto ng Panginoon, trust lang. Diba? Amen. Masarap, kahit naman ang tao, kung ang tao may tiwala sa atin, masarap sa pakiramdam. Diba? Pero kung ang tao nagtras sa atin ay, anong magiging reaction natin? Diba? Eh, paano pa ang Panginoon? Diba? Nagka-moment na tayo nakikita niya may tiwala tayo sa Kanya. Diba? Imposible talaga na hindi talaga tayo magtiwala sa Panginoon kasi kung nandito ka pala ngayon, buhay ka pa, eh dapat na ipagtiwala mo sa Panginoon. Amen. Diba? Kasi ang Panginoon, kung tutuusin, kaya naman kumuhay. Kaya mag-provide, kaya din bumawi. Kung binigyan niyo yung buhay natin, kaya din yan bawiin. Kung gugustuhin ng Panginoon. Diba? Pero ang Panginoon, hanggang ngayon, nagpapaalala. Sa kabila ng mga, natin, sa kabila ng mga kasalanan natin, patuloy pa rin nagpapaalala ang Panginoon. Surrender, commit your life to Jesus. Diba? Yan pa rin at yan pa rin talaga. Amen, family. Amen. And the moment na nagsaserve tayo sa Panginoon, hallelujah, hindi na tayo problema kung ano yung gagawin natin bukas. Kung ano yung mangyayari bukas. Kung buhay pa ba tayo bukas. Diba? Si prophet na sasabi, kung patay. Diba? Kasi nagtitiwala siya sa Lord eh. Diba? Nandun talaga siya, nagsiserve siya na may tiwala sa Lord. Diba? Kung patay. Tanggapin natin ang magagawa natin. Eh, ang Panginoon naman ang nagbigay sa atin ng buhay. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay, siya ang may karapatan bumawi niyan. Diba? Kaya kung nagtitiwala ka, ay kahit ngayon, kung pupuri na tayo ng Panginoon, in Jesus' name, ay okay na, wala nang problema. Diba? Nagtitiwala tayo sa Kanya. Diba? Na dito, kung ano nga yung hirap na pinagdadaanan natin dito, diba? Anong gusto nyo? Yung hirap na panandalian o yung hirap na pangatagalan forever and everlasting pa? Diba? Saan yun? Diba? Dito eh, kahit sa ilang taon na akong nasa ganitong sitwasyon, ilang taon na ako nasa ganitong kalagayan. Diba? Eh kung tutuusin sa Panginoon, isang ano pa lang yun eh. Isang tuldok pa lang yun eh. Diba? Yung akala natin na ang tagal-tagal na sa Panginoon, saglit lang yan eh. Isang pura-pura lang yan eh. Ganyan sa Panginoon. Diba? Kaya huwag tayong mag-alala, huwag tayong problema. Diba? Lagi paalala, huwag ka talaga problema.
family? Amen. Kailangan natin ang problema sa atin, kung paano niya tayo sisirain. Kailangan ko silang siya ang problema. Huwag natin silang problemahin. Ganun dapat tayo. Amen, family? Amen. Pangawakan natin, I will never leave you nor forsake you. Ha? Amen, family? Amen. Yan. Once na pinanghawakan natin yan, sigurado, lagi ka talagang masaya. Lagi ka talagang sigurado. Lagi ka talagang may assurance. No? Kahit ano Amen. ba sitwasyon mo ngayon. Kasi alam ko naman, lahat ng tao ngayon is merong sitwasyon na pinagdadaanan. Iba may magandang sitwasyon, iba may hindi anong sitwasyon, pero tuloy-tuloy lang. Huwag natin gawing dahilan yan para tayo masiraan, para tayo is surrender na ba yung buhay natin sa kaaway. Ngayon, pagpakamatay ka, kasi parang hindi mo na alam yung gagawin mo, parang wala nang wala nang kaayusan to, wala nang pag-asa to, ito lang yung gagawin ko, kaya nakawawa yung mga tao na ganyan. Ganyan yung nangyari sa kanila, na sila mismo kumitin ng mga buhay nila. Grabe, malaking kasalanan po yan. Diba? Hindi naman kasi inalaw ng Panginoon yung problema na yan para tayo mahirapan talaga, para tayo is mawala na talaga ng pag-asa. Diba? Ayan, sinasabi na inalaw ng Panginoon yan para lalo tayo kakapit. Ha? Family? Amen, family? Amen. Amen. Hallelujah. Kaya paghawakan, isa-isip, isa buhay, i-apply. Ha? Amen, family? Wala na tayong dapat pang problemahin sa mga susunod na araw. Ha? Hayaan mo siya ang problema sa kanya. Ha? Yan. Trust lang tayo. Ha? Amen, family? Wala lang. Huwag tayong mawala ng tiwala sa Panginoon. Kung hanggang maaari tayo, bawat isa, mag-encourage talaga. Diba? Hindi naman, porque kayo, magkatabi kayo, is parang, magkatabi lang kayo kasi dahil sa gawain ng Panginoon. The moment na kung magkita-kita tayo, encouragement talaga sa isa. Alam ko, ikaw, may pinagdadaanan ka ngayon. Alam ko din, ikaw, may pinagdadaanan ka ngayon. Pero, tiwala lang tayo sa Lord. Ganyan, kumpinsihin natin yung isa't isa. Kasi minsan, meron mga family talaga na pupunta dito na grabe talaga yung problema, grabe talaga yung pagsubok talaga. Diba? Pero the moment tatapitin mo yan, the moment mapansinin mo yan, the moment kausapin mo yan, i-encourage mo yan, lalakas ang loob niyan. Diba? Ha? Amen, family? Amen. Sige, tapikin mo ngayon. Family! Tapikin mo, family! Family! Yung family! Family! Alam ko na meron ka pinagdadaan. Pero alam mo ba? Dapat mas lalo mong panghawakan at mas lalo mong ipagkatiwala sa Panginoon. Kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, hindi dapat yan magiging dahilan para susuko ka na. Diba? Sabi na habang may buhay, may pag-asa. Huwag natin kakalimutan yan. Hindi pwedeng sinasabi natin na buhay ka nga ngayon, magpapakamatay na lang ako para matapos na ang problema ko. Kukunin ko na lang yung sarili kong buhay para matapos yung problema ko kasi may mga ganyang prinsipyo. Kaya talaga unang sinisira talaga dito sa ministry, prinsipyo talaga. Kasi kahit anong healing sa'yo, anong advice sa'yo, anong preach sa'yo, anong turo sa'yo, kung ang prinsipyo mo hindi mababago, hindi matutwist sa prinsipyo ng Panginoon, walang mangyayari. Mabubusan lang tayo ng laway. Yun talaga. Di ba? Yun talaga. Kung sabihin namin dito na ang problema, huwag mong problemahin. Kaya mo ang problema sa'yo. Pero pag uwi mo dun, pagpasok pa lang ng bahay, nakakita lang ng ano ba to? Problema na naman to. Ano ba to? Ito na naman yung ano. Ano mangyayari? Wala pa rin. Di ba? Kaya mabubusan lang talaga tayo ng laway. Di ba? Ayan. Kaya sabi, panghawakan talaga. Panghawakan, i-apply sa buhay. The moment
ano yung narinig mo dito, apply mo pag-uwi sa inyo. Amen. Kahit anong wala sa inyo, pero nagtitiwala ka sa Panginoon, ang Panginoon kaya mag-provide. Amen. Siguro, hindi na magre-react. Amen. Diba? Okay lang to Lord, alam ko naman Lord na hindi mo kami pababayaan. Alam ko naman Lord na kasama kita palagi dahil nagtitiwala ako sa iyo. Amen. Diba? Ganyan, kung ganyan ang prinsipyo ng tao ay sigurado, maraming walang sakit ngayon. Diba? Tanong din ni Pastor nung nakaraan, bakit ba may sakit ang tao? Bakit ba dumadating ang tao sa kalagdaman? Diba? Hindi naman kasi lahat dahil sa pinakain. Diba? Ang sinasabi kasi ng tao, ay, dahil to sa ano? Dahil to sa baboy, kaya ako high blood. Diba? Dahil to sa mundo, kaya ako may arthritis ngayon. Sinisisi yung pagkain bigay ng Diyos. Diba? Para maging kalakasan natin. Pero ginagawa ng tao dahil balik ko yung prinsipyo, sinisisi sa pagkain ngayon. Diba? Oo, meron ng kumbaga, meron ng reaction minsan sa mga pagkain kasi meron ng mga chemical. Kumbaga, hindi na ganun ka-pure yung mga kinakain natin. Diba? Marami na, kaya may reaction. Pero ang mga sakit at karamdaman talaga, hindi talaga yung tulad susunod. Nagsisimula yan dahil sa, Stress. pag-ugali ng tao. Yan. Yan. Diba? Kapag may problema ka ng problema, magalit ka ng magalit, ay, sakit talaga yan. Diba? Kasi wala namang may tao may problema na nakangiti. Diba? Wala namang tao may problema na masaya. Pero alam, kung nagtitiwala ka sa Diyos, ay may problema. Pero kung yung tao, walang tiwala sa Panginoon, tapos may problema, hindi mo na siguro makikita nakangiti yan. Diba? May makikita ka man siguro dahil sa dami ng problema, yung mga tao na yung mga nasa lansangan. Yan, makikita mo masaya, makikita mo nakangiti kasi hindi na kayanan yung mga nararanasang sitwasyon. Diba? Sa sobrang dami ng pinagdadaanan, wala na, tinuluyan na ng kaaway na anuhin yung mga isip nila. Diba? Imbis na matino yung pag-iisip dahil sa problema, wala na, nasira na yung kaisipan nila. Kaya yan, pag-alagala, parang akala mo walang problema, parang masaya kasi parang yung kaaway kasi sinasabi yan yung problema na yan, ay diba? Kung makikita natin yung mga pag-alagala dyan, parang akala natin walang problema. Diba? Kasi palaging masaya. Diba? Pero deep inside, kaya sila nagkaganyan dahil din sa mga problema, dahil din sa pagsubok, hindi na kayanan. Kasi hindi natiwala sa Panginoon. Diba? Kaya yan. Ang sakit, hindi yan galing sa pagkain. Galing yan sa pag-ugali ng tao. Sa mga bad character. Yan talaga. Diba? Yan. Kaya huwag natin masyadong sisihin yung pagkain. Diba? Sisihin natin yung mga tao na nag-manufactured niyan, yung nag-process niyan. Kasi sila yung mga, yung parang ginamit ng kaaway. Diba? Lalo na sa panahon ngayon, mga pagkain, nilalagyan ng kung ano-ano. Kasi nga, hindi nakaalay yung prinsipyo nila sa Panginoon. Ang gusto nila pera, para mabili ito, pasarapin natin. Lagyan natin ng mga kung anong chemical. Tusok-tusokan ng kung anong chemical para mapasarap ito, para mabili. Kasi ang tao ngayon puro pera na lang, pera. Yun na lang yung nagpapasaya. Diba? Hindi na nagpapasaya sa kanilang salita ng Panginoon. Diba? Kaya ang tao, yan, the moment kakainin, ay may reaction. Diba? Kaya yan, dapat talaga, once na mag-pray tayo, prayer talaga para sa lahat. Diba? Prayer talaga para sa buong nilalang ng Diyos. Prayer talaga para sa buong mundo talaga. Hindi lang prayer sa family mo, sa side mo, sa kung sino lang malapit sa iyo. Prayer talaga para sa lahat. Alam niyo ba, mas dinidinig ng Panginoon yung panalangin natin, kung ang panalangin natin is para sa lahat. Diba? Kung ang panalangin natin, hindi lang lagi nakapokus sa atin. Kasi alam mo ng Panginoon kung anong kailangan mo. Ang gusto ng Panginoon, makita niya sa iyo yung pagmamahal mo sa kapwa mo. Amen. Diba? Yan yung panalangin na gusto marinig ng Panginoon. Diba? Kasi ang mga tao minsan, kung ano lang yung kailangan nila, kung ano lang yung dapat sa kanila, yun lang yung lagi panalangin nila yung palagi nila pray. Kinakalimutan nila yung mga ibang tao. Isang natala ng ibang tao, gano'n din naman. May sitwasyon din naman na gano'n. May mga pangangailangan din naman. Diba? Kaya nga sinasabi, lahat ng lumalabas sa bibig natin, makapangyarihan. Amen. Kaya yung makapangyarihan na yan, gamitin natin
para marami tayong matulungang mga tao. Amen. Diba? Para mas lalago pa yung mga tao. Mas dadami pa yung mga tao na lalapit sa Panginoon at magtitiwala sa Panginoon. Amen. Amen, family. Yan. Ano natin sila? Yan, encouragement talaga. Mahalaga, encouragement. Kapit-bahay mo, encourage mo. Diba? Kasi, lalo na, magkatabi lang kayo ng bahay. Kung ano yung sitwasyon nila, nakikita mo rin. Diba? Minsan, mapapansin mo rin, may sitwasyon sila na hindi nila maintindihan o hindi din nila maunawaan. Makikita naman natin, ano nga? Encourage natin tayo ng mga nag-ano, ng mga nagsiserve sa Panginoon. Encourage natin sila. Ano lang? Stand lang. Tayuan talaga natin yung mga problema na yan. Hindi dapat yan yung magiging dahilan para tabunan tayo ng pagsubok. Ang pagsubok, huwag natin ilagay sa taas. Dito ba? Sa ulo, yung matabunan tayo. Ang problema dito sa paa, ilalim ng paa, tapakan mo. Tapakan mo ang mga pagsubok na yan. Kaya sabi, tayuan mo yung mga problema na yan. Para once na ma-overcome yan, once na malagpasan mo yan, sa tulong ng Panginoon, sigurado, kung ano yung mga desire mo, ano yung mga panalangin mo, mangyayari. Basta tayo natin na may paniniwala, may pananampalataya at may pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Mangyayari lahat ng mga panalangin natin. Amen. Kaya yan, kami dito, lagi kami nag-pray every midnight. 12 a.m. Yan. Po yan, powerful po talaga yan. Hindi naman pwede natin ang oras yung prayer. Diba? Mahalaga yung prayer na yan. Paglabas ng bahay, pagkakain ka, kung ano yung gagawin mo, andyan talaga yung panalangin. Kasi yung prayer is yan talaga yung lagi tayo nakakonect sa Panginoon. Yung lagi tayo kinakausap ang Panginoon, yan mahalaga. Kaya dapat marunong tayo mag-discern ng boses ng Panginoon at boses ng kaaway para hindi tayo maliligaw. Diba? Minsan kasi akala nila, ito sa Panginoon to. Lord, ano bang gagawin ko dito? Ano bang gagawin ko dyan? Bukulong yung kaaway. Tapos hindi ka marunong mag-discern. Ito, demonic spirit para to. Ito, satanic spirit para to. Sunod ka naman ngayon. Yan, kaya prayer talaga. Lagi talaga natin kausapin ng Panginoon para makilala natin yung tinig ng Panginoon. Para makilala natin kung ano ba talaga yung mga ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ano talaga yung mga sign ng Panginoon. Amen, family. Amen. Kaya yun, trust in the Lord with all your heart. At huwag tayo umasa sa sarili nating karunungan. Amen, family. Amen. Yan talaga yung lagi din sinasabi. Sa Panginoon ka magtiwala. Hindi dapat sa sarili mong kalakasan. Sino ka nagbigay sa iyong kalakasan ngayon? Diba? Si Lord. Sa kanya ka magtiwala kasi kung wala siya, wala yung lakas mo. Amen. Wala ka ngayon. Diba? Kasi sa Panginoon ka magtiwala, hindi sa kalakasan mo. Kung may trabaho ka ngayon, kay Lord may pagpasalamat niyan. Sino may trabaho dito? Sino may mga trabaho? Diba? Or sa family natin, mayroong trabaho. Yan. Hindi yan dahil sa kalakasan natin. Ito. Total, dahil sahod ko to, dahil sa pawis ko to, dahil sa sa pinaghirapan ko to, natin to, i-banding natin to, iinom na lang natin to dyan. Linggo, kasi linggo lang naman yung pahinga. Linggo, iinom na lang natin to, kasi pinagpaguran ko to. Hindi ko dapat ganun. Diba? Yung trabaho niya, galing yan sa Lord. Galing yan sa Panginoon. Yung kalakasan mo kaya kung nakapagtrabaho, galing yan sa Panginoon. Kaya dapat hindi mo ipagkakait. Yun, bumalik na naman tayo sa pasasalamat sa Panginoon. Yan. Trust in the Lord with all your heart. Hindi pwede trust, Lord, I trust you, pero sa isip lang, or sa bibig lang, pero wala talaga. Diba? Hindi po dapat ganun. Kailangan yung pagtitiwala sa Panginoon, buong puso, buong kalakasan, buong isipan. Hindi pwedeng trust lang sa salita, tapos wala na sa lupa. Kasi the moment na nagtitiwala ka sa Panginoon ng buong puso, kaya mong i-apply. Kaya mong panghawakan, kaya mong gawin. Diba? Kaya mong i-apply sa buhay mo sa pang-araw-araw. Ganun yung family. Amen, family? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya, ngayon, sino na yung
yung kakapit sa Panginoon? Amen. Sino na yung hindi na magtatanong sa Panginoon anong mangyayari bukas? Amen. Ha? Sino na yung sigurado na sa future niya? Amen. Ha? Yan. Tiwala lang tayo. Ha? Huwag natin ipagkait sa Panginoon yan. Ha? Amen, family? Amen. Kaya don't forget, I will never leave you nor forsake you. The moment magtiwala ka sa Lord. Ha? Tiwala lang. Amen, family? Amen. Hallelujah. So, sige po, may request everybody to please stand in the presence of our living God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Pakitapit yung pagkabi natin. Pakitapit sa mga family. You will not be defeated. Sa mga family. You will never be defeated. Sa lang family. Hindi ka matatalo ng battles mo ngayon. Ha? Magpapatalo ha? Meron talaga. Ha? Alam namin, lahat tayo meron mga sitwasyon. Pero dapat kailan natin ang sitwasyon na yan. Ha? Huwag tayong papatalo sa mga labanan ng buhay. Ha? Panghawakan talaga natin yung pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, may taas po yung kamay natin and let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kausapin natin yung Panginoon. Usap tayo sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So sige po, pakasunod po itong panalangin po na ito. Ama, sa pangalan ni Jesus. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong salvation, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapapakal para ako'y maligtas sa lugar ng impyerno. Ang iyong mga dugo at sugat ang siyang nagpagaling sa akin. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga nagagawang kasalanan at mga pagkukulang mula sa isip, sa salita, at sa gawa. Pinapatawad ko rin po, Panginoon, ang lahat ng tao na nagkasala sa akin. na nagkasala sa akin. Physically, spiritually, mentally, emotionally. Pinapatawad ko sila, Panginoon. At mula sa araw na ito, At mula sa araw na ito, tinatanggap po kita tinatanggap po kita sa aking buhay, sa aking buhay, sa buhay ng pamilya, sa buhay ng pamilya mo, at sa lahat ng tao at sa lahat ng tao na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Alalahanin mo po, Panginoon, Alalahanin mo po, Panginoon, ang buhay ko, ang buhay ko, ang pangangailangan ng lahat. ang pangangailangan namin lahat. Alalahanin mo po, Panginoon, Alalahanin mo po, Panginoon, ang aming pamilya, ang aming pamilya, ang aming mga trabaho, ang aming mga trabaho, ang aming pinansyal, ang aming pinansyal, at lahat at lahat ng pinagkikitaan namin, Panginoon. na ibinigay namin, Panginoon. At ngayon, At ngayon, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang aming Panginoon, bilang aking Panginoon, bilang aming Diyos bilang aking Diyos sa buhay ko. sa buhay ko. Tinatanggap kita ngayon Tinatanggap kita ngayon bilang aming personal Savior, bilang aking personal Savior, bilang aming personal healer, bilang aking personal healer, bilang aming personal provider. bilang aking personal provider. Sa iyo ako nagtitiwala. Sa iyo ako nagtitiwala. Sa iyo ako kumakapit. Sa iyo ako kumakapit. Tanging sa iyo lang, Panginoon. Tanging sa iyo lang Ang aking papuri, ang aking papuri, ang aking pagkakila, ang aking pagdakila, ang aking pasasalamat. ang aking pasasalamat Sa iyo, Panginoon. sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat, O God.